there is no stability at all with regard to our government institutions. Hindi lang ngayon, even Ano ba before. yan? We saw how Kaya tayo, mga kababayan. the power and the institutions for their gains, no? Hindi lang yan siya ngayon. Matagal na ako nagsasabi, yung budget, walang nakikinig sa akin. Kailangan pa lumubog sa baha yung mga kababayan natin bago merong react. BBM ang pangalan. Even then, hindi pa nagtutugma yung kanyang reaction sa dapat niyang gawin. Kaya really, oh my golly, wow. Our economy is not in the very best weather. It's not in good shape. Political stability is Ika nga. down to negative 2, negative 3, even negative 10 siguro. Magulo siya kasi unang-una, walang vision, walang direction, walang plano. Nakikita mo, puro sila politika at paninigurado na may pera sa bulsa at yung eleksyon nila sa susunod na darating na eleksyon. Ganon ang makikita mo na ginagawa ng gobyerno. Wala kang nakikita sa gobyerno ngayon na big ticket projects. Hindi yung mga maliliit na sinasabi mong 10 kilometers na daan. Hindi yan gusto natin makita, no? Sa ating pamahalaan, mga maliliit na kung saan-saan nilagay, yung iba hindi pa talaga nilagay, nawawala pa yung iba sa Ayan guys, yan ang payag ni Vice President Sara Duterte. Alam mo, yung mga walang direksyon kasi ang nangyayari dyan, yung mga nakatayo mismo dyan sa ating gobyerno, yung namamahala at namumuno, hindi nila alam yung kanilang ginagawa, kaya walang direksyon. Kaya silang pagsabihan, diktahan, kaya nagagawa nila mga gusto nila. Mga kababayan, ito daw si ex-president Duterte, si Tatay Digong natin. Frustrated daw dahil wala daw sa mood dahil itong mga nangyayari sa bansa natin. Baka iniisip niya na sana yung nakaupo, wala sana itong kawatan na mga nangyayari ngayon dito, kawatan na di sana kung sana nakaupo, wala sanang pagnanakaw na nangyayari sa bansa natin at napupunta sa tamang proyekto yung mga pera natin. Ay nako po. Ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Wala ako reaction sa resignation niya, no? Meron lang akong reaction sa kung ano yung ginagawa ni BBM. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade accountability doon sa mga nakita natin na pag-chop-chop ng budget natin at pagkuha ng pera ng bayan para bumili sila ng mga properties, bumili sila ng mga jets, bumili sila ng properties abroad, at lahat nung kanilang na makikita natin sa lifestyle nila. Ngayon, VP, pinalitan na si House Speaker Romualdez ni new House Speaker Faustino B. May mensahe ka ba sa kanya or advice sa kanya para hindi na maulit itong mga nangyayari ngayon? Wala akong mensahe kay Congressman D. Meron lang akong i-share, gusto na ibahagi, no, sa mga kababayan natin. I'm sure he is a good person. I've met him several times sa aking mga events at sa aking trabaho, si Congressman D. Si Congressman D ay congressman ng Isabela Province. Ano ba tawag dyan? Hindi ko kasi masabing warlord siya .
may hawak ng probinsya ng Isabela ay si Governor, kalimutan ko siyang pangalan. Albano, si Rodito. Ang may hawak ng province of Isabela is si Governor Rodito Albano. Si Rodito at si Tony Pet Albano, yung congressman ng Isabela dati, hindi ko alam kung hanggang ngayon, nasa circle yan ni Speaker Martin Romualdez. Isang grupo yan sila. Paano ko nasabi? Dahil alam ko na matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez. Nakasama ko sila noong hindi ko na rin maalala kung anong taon yon, pero sa kasal ng anak ng isang senador, nakasama ko sila at doon ko nalaman na matalik sila na magkaibigan. Sa kampanya, sa pagkatapos ng kampanya, nung nanalo na at nagtrabaho na, nakita ko na kasama na rin nila sa grupo nila si Governor Rodito Albano. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay Congressman Rodito Albano. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. So sila lang din yon, sila lang din yan at sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila at sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget, because this is all about, number one, the presidential elections of 2028 and the budget of 2026. Kasi Hello mga kababayan, tama nga naman po si Vice President Inday Sara Duterte, may point ka naman siya. Hindi dapat hinayaan ni BBM ang mga congressman na basta na lang mag-resign to evade the accountability. Nakatulad niyan, itong si ex-House Speaker na si Tamba, na nag-resign na lang, na hindi man lang natin napakinggan yung kanyang side na o pinaimbita man lang sa Senado, para naman sana maprotektahan at mapatunayan niya na wala siyang kasalanan na, 'di ba? Yun naman ang gusto ng taong bayan, yung may paninindigan ka kung talagang wala kang kasalanan, edi magpaimbestiga ka, di paliwanag mo. Hindi lang yung basta-basta mag-resign ka na lang na ganyan na to prove na wala kang kasalanan, kailangan mo magpaliwanag. Ayan mga kababayan, maraming salamat po. Huwag ho natin kalimutan mag-like, subscribe, at i-share ang ating mga videos. At sa ganon, mapanood ng ating mahal na kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng ating daigdig. Mga kababayan, panoorin natin itong bagong revelasyon ni Carly Diskaya na itong mga kawani ng mga kongresista at DPWH na pinapatawag sila sa kanilang opisina na binibigay yung mga pera. Yes po, Your Honor. Tinatanong ko yung mga DPWH officials ng Quezon City na inamin ni Mr. Diskaya sa affidavit na binabayaran nila. Pinupupunta po nila kami sa sa office po nila para dalhin. DPWH office? Yes po, Your Honor. Ruth, binawi rin ni Curly ang unang sinabi ng kanyang asawang si Sara Diskaya na naglalaban-laban ng kanilang mga kumpanya para sa bidding ng proyekto. Sabi ni Curly ngayon, naguguluhan lang daw ang misis niya noon. Pero sa record daw nila ay wala namang naglalaban-laban ng kumpanya nila sa mga bidding. Samantala, pinasight in contempt ng komite si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Hanggang ngayon kasi ginigit niyang wala siyang alam sa ghost project sa Bulacan. Tigil ang ilang senador nagsisinungaling si Alcantara. Narito muli ang bahagi ng tanungan sa pagdinig. Pakinggan natin, Ruth. Show cause order for him today bago natin i-cite for contempt. Sa mga taong sa baba, lahat may kasalanan, ikaw wala. District engineer ka, hindi mo alam na may ghost project. Wala ka ring alam, lumobo yung budget mo. Hindi ba dumadaan sa lamesa mo yan na lumaki yung
yung pondo mo? Mr. Chair, I think this person is lying. Kami naman po, pag lumalabas po sa GAA, ini-implement lang po namin yung project, Your Honor. At hindi po namin alam kung saan po ng ano yan, Your Honor. Actually po, yung sinasabi ko po sa Ghost Project, talaga pong wala akong alam yun. Pero Ruthie, ba yan sa pahayag din nating Assistant Engineer Bryce Hernandez na muling itinuro si Alcantara bilang may alam daw kung sino-sino ang nasa likod ng mga ghost projects ay yung proponents. Bagay na itinanggi naman ni Alcantara. Inilatag din ni Bryce kung paano ang hatian nila sa kita mula sa mga proyekto. 40% kay Alcantara, 20% kay Bryce at 20% sa dalawa pang DPWH engineer. Ruth, sabi ng Department of Public Works and Highways, posibleng daan-daang bilyon o trilyon pa nga ang awan ng pondo ng gobyerno mula sa ghost project. Hinahabol daw ngayon ng ahensya yan na maibalik sa gobyerno sa pamamagitan ng warranty. Marami daw sa warranty na ito ay pasok sa loob ng 5 taon, kaya pwede pa raw talaga itong habulin, sabi ni DPWH Secretary Vince Tizon. Ruth? Ay, nako. Ito, nakita nyo na guys, naglaglagan na itong dalawang dating mag-among kawatan na to. Ayan, nakita nyo po. Ayan na po, nakita nyo yung mga kawatan natin na mga kongresista at DPWH. Dinadala pala ni Diskaya yung mga pera nila dito sa opisina nila, kaya yung mga porsye-porsyento. Anak ng Tokwang Garapata. Imbis na napupunta yan sa mga flood control na yan, nagiging anti-flood na tayo ngayon. Sana, kung dinala nyo sana sa mga gobyerno project, kung sana dinala nyo yung sa project, kung sana dinala nyo sa gobyernong proyekto na yan, di wala sana yung problema, anak ng Tokwang Garapata, Ay, nako, mga kababayan, ito yung mga kilos protesta kontra katiwalian, isinagawa na sa iba't ibang bahagi ng lugar ng ating bansa. Ay, nako po, Diyos ko. Kaliwat ka ng kilos protesta ang sinasagawa ngayong araw kontra korupsyon. Hindi natinag ng ulan at pagbabantay ng mga pulis ang grupong Piston na may tigil pasada ngayong araw. Nagmarcha sila mula Espanya hanggang Mendiola sa Maynila. Nangalampag naman ang grupo ng mga estudyante sa DPWH District Engineering Office sa Quezon City. Sigaw nila, ikulong ang lahat ng makurakot. Sa Baguio City naman, hindi rin nagpauli ang mga scholar ng bayan. Ayon sa mga realista, patikim pa lang ito sa malawakang Ayan mga kababayan, pati yung mga estudyante, kumakalampag na sila, nagkikilos protesta na dahil nga sa mga kaguluhan dito sa ating gobyerno. Dumadami na po, kaya wag na po natin hintayin na matulad tayo sa bansang Nepal, mga kababayan. Magbago na po yung mga nasa gobyerno dyan. Kayo mga kawatan, magbago na po kayo habang maaga pa. Ay, nako po. So from the lobby po, nagsabi po ako na I have a permit to enter the Senate, and then tinanong po yung pangalan ko, hinanap po nila sa computer, and then nung na-confirm po nila, sabi nila umakyat ka na sa second floor, dun ka mag-register. So pag akyat po, nakikita nyo po, meron pong separate na bag and body scanner where yung mga guests po dapat mag-pass through muna doon. After po noon, pupunta po sa log area, ilalag nyo po yung pangalan nyo, yung phone number nyo, taga saan kayo, and kung saang office kayo pupunta. And hitingan po kami ng ID to verify kung kami po talaga yung nasa list. And that's what I did, Your Honors. Ito po, yan na yung pumunta kayo sa Broome, di ba? Yes sige, po. Sige, tuloy nyo lang. Yeah, so dahil nga po nakita ko na yung elevator is cramped and dalawa lang po yung para sa mga senators, isa lang po yung sa guests, and natatakot ako na pumasok sa cramped elevator because I don't have my mask, I took the stairs po. And dumaan po ako kay Beng, inuna ko po muna siya dahil sa totoo lang po, nakiusap po ako sa kanyang mag-prepare or mag-print ng sample proposal na i-attempt ko po sanang i-present kay Senator Erwin. So dumaan po ako doon briefly, nag-picture pa nga po kami, and I texted my other friend sa Broome who was at that time in the session hall to tell her na, hey, nandito na ako. So after po noon, umakyat na ako dahil magagalit na po sa akin yung staff ni Senator, bakit daw po ang tagal ko.
sandali lang daw po si Senator para explain sa akin kung ano yung gusto niyang gawin. So umakyat Ano na ba po kasing ako sa gagawin niyo office doon? ni Ano ba yan? Senator Erwin Tulfo. Mr. Chair, may I also add that we'll be submitting a screenshot of the text message between my staff and Miss Mina Jose. Where was she during that time? Dahil doon po sa text message, sinabi niya dumaan pa sa Broome. At meron din po akong letter sa staff ko asking her bakit Bumisita dumaan sa lang Broome. yata sa Parang room, no? ginamit ko yung Nabulyaso pa. opisina na makapasyal siya Nakman sa pa ako, Broome. ah. Wala naman po sa agenda. Hindi rin po niya minensyon na may kilala po siya dito sa Senate, dyan sa Broome, sa Blue Ribbon. So, in other words, Mr. Chair, parang nagamit po yung opisina ko para dumaan po siya sa Broome kung ano man yung kanyang business doon, Mr. Chair. My apologies, Your Honor, if that appeared that way. It was just my intention to see my friend, especially when I heard that Beng is suffering from cancer and I haven't seen her in a long time. So I thought it was an opportunity for me to also visit her. Mr. Chair, the question is, you should have told us na may kaibigan ka under investigation. My staff even asked me, Mr. Chair, if you would remember and you lied. Sinabi namin, baka ikaw sabit ka dito sa flood control. Wala po kami, hindi po kami sabit dyan. Ang mga project ko, 30 million. Do you remember that? You were asked, Ms. Jose. Yes, Your Honor, because I am of honest belief na wala po talaga kami. You were not, bakit nababanggit ang pangalan mo dito ngayon? Meron ka palang kinalaman dyan sa mga proyekto sa Bulacan na yan. Why didn't you tell us straight up? Had you told us na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate, Ms. Jose. Your Honor, prior to the text message that was shared by Bryce, nagulat po talaga ako dahil wala po kaming pinasukang project. We never joined any bidding. We never Mr. submitted Chair, any documents. hindi nga po Mr. Chair, sinasabi para lumalabas na isa ka sa conduit, isa ka sa mga sabit na nagdala ng pera, something to that effect. Hindi ko naman sinasabi na kasama ka sa proyekto, pero sabit ka sa problema sa flood control. You should have told us. You should have informed my staff na pumunta ka rito na dadaan po muna ako. How hard is that to say? Pakisabi kay Senator, dadaanan ko muna yung kaibigan ko sa Broome na may sakit na cancer. Why didn't you do that, Ms. Jose, Mr. Chair? Your Honor, I don't think Senator staff Yes, to whom I have mentioned before Senator this. Erwin, please no. I think si Bryce was the one who made that assertion. Oh, Madam Mina Jose, ba't ka pa kasi dumaan dun sa Broome ng Senate? Bintangan ka pang may ginagawang kahinahinala na baka mamaya may dala kang bag dyan, baka may inabutan ka tuloy na kawatan dyan. Ay, naku po, anak ng tokwang garapata. Yan tuloy nangyari sa'yo, di na bulyaso ka kababayan. Ito po yung latest video ko ngayon. Huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe, at i-share ang ating mga videos para sa mga ating mahal na kababayan na Pilipino na mapanood din nila at sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. News That Matters po mga kababayan. Maraming salamat po and God bless.